Update sa Pinoy nakakarating lang sa bansang Canada na namatay dahil sa kagagawa ng kapwa din kabayan. Marami kasi guys ang nagre-request ng update tungkol dito na nakasubaybay sa channel natin. Trahedya ang sinapit ng isang pamilyang bagong dating sa Canada matapos atakihin sa puso ang tatay dahil umano sa hindi magandang karanasan sa kapwa kababayan. Emosyonal na humarap sa Omni News si Melinda Espinosa, kararating lang sa Canada noong December 10 kasama ang pamilya, matapos ang nasa 2 dekada sa Qatar. Pangarap daw ng kanyang mister na si Fabian ang mag-settle sa Canada. Nakaplano na ang pagiging international student ni Melinda habang magtatrabaho naman full-time ang asawa. Pero ilang oras pa lang mula nang lumapag sa bansa, tutuldukan pala ng isang trahedya ang Canadian dream ng pamilya. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Alam ko parang tuwing tinitingnan ko yung pinto, parang gusto ko it's a prank. Kasi wala akong proof na nakitang patay siya eh. Nung tinawagan ka ng coroner office ba yun, yung nag-autopsy sa kanya, na yun nga, wala na sa heart nga daw. Nakilala ng pamilya ang isang kababayan sa isang Pinoy Facebook group na nag-aalok ng sundo mula airport papunta sa tutuluyang tahanan. Nasaksihan pa ng pamilya kung paano maingat na inilagay ang kanilang mga bagahe sa Ford pickup truck ng driver. Pero hindi na iwasan magduda ni Melinda sa kilos ng driver. 2 beses daw itong bumaba at huminto sa biyahe na tila inaayos sa mga bagahe. Nang maihatid na sila sa bahay, kulang na ng isang bagahe ang bitbit nila. Sabi ng mister ko, hindi pa na ibababa. Sir, kulang po yung bagahe namin. Ang sagot niya, ay baka nahulog. Doon pa lang, nag-ano na ako, sabi ko, imposibleng mahulog. Ilang beses nyo na nga pong tinali, di ba? Nag-alala siguro yung mister ko. Kasi siya yung nag-impake lahat nun eh. So alam niya, mas alam niya sa akin yung laman ng luggage. Kasama ang kaibigan, binalikan pa ni Fabian ang daan para hanapin ang nawawalang bagahe na naglalaman ng mahahalaga nilang dokumento at dito na siya inatake sa puso. Binawian na ng buhay ang kababayan bago pa madala sa ospital. 10 minutes na daw niya nire-revive yung asawa ko. Hindi na daw bumabalik. Halos 10 araw matapos ang insidente, hindi pa magawang maipaliwanag ni Melinda ang buong pangyayari sa kanilang 4 na taong gulang na anak, habang inaalagaan din ang bunso na wala pang 1 taong gulang. Panawagan niya sa driver na sumundo sa kanila. Nakita niya ako, may dala akong anak na maliit. Hindi lang luggage siyang ninakaw mo. Buhay ng asawa ko. Sinubukan ng Omni News kunin ang pahayag ng konsulado sa posibleng tulong na maibibigay sa pamilya, pero wala itong tugon bago ang broadcast. Isang GoFundMe page naman ang sinimula ng mga kaibigan ng pamilya para makatulong sa kanila. Mahirap sa ngayon sa akin, pero unti-untiin ko kasi gusto ko kahit papaano maging masaya din siya at magkaroon siya ng yung peace of mind ba na umalis siya ng ganun. Kasi for sure hindi na kami gustong iwan ng mga bata. Ang update sa mag-iina ay bumuhos ang suporta ng mga Filipino community sa bansang Canada at nakalikom sila ng 20,000 Canadian dollar. Napakalaking pera nito guys. Pero ang nakakalungkot dito ay hindi ito mababayaran ng ganitong halaga ang buhay na ninakaw ng isang kabayan na nag-alok ng serbisyong sundo sa kanila, na nagnakaw ng kanilang maleta, na naging sanhi ng pagkamatay ng isang padre di pamilya. Tungkol naman dun sa driver na nagnakaw ng maleta, ay ipinasa Diyos na lang ng naiwang pamilya ng kababayan nating namatay. At hindi na rin nila i-expose ang pagkakakilanlan nito basta maibalik yung maleta na ninakaw kung may kinalaman man siya. Lungkot man sa subungin ng Pasko, bumuhos naman ang suporta ng komunidad para sa pamilya ng kababayan newcomer na nasawi ilang oras mula nang makarating sa Canada. Ang report mula kay Paula Saraza. Malungkot lang talaga kasi pinlano namin to eh. Nagpunta ako ng Saudi, kasama siya. From Saudi, lumipat ako ng Qatar. Sumunod din siya. Sa Qatar, pumunta ako dito. And sumunod din siya. So, sabi nga namin ng ni Kuya Nitz, yung parang tatay-tatay namin sa Saudi na nakasama rin namin sa lahat ng bansa na pinuntahan namin. Sabi ko nga sa kanya, Kuya, darating na si Fabian. And ito na siguro yung final country na pupuntahan natin na sama-sama.
Mahigit 20 taunang kaibigan ni Henry Jose si Fabian Espinosa, ang bagong dating na kababayang inatake sa puso wala pang ilang oras mula nang dumating sa Canada. Magkasama nilang binalikan ang daan para hanapin ang nawawalang bagahe nila Espinosa matapos mahulog umano sa biyahe ayon sa driver na sumundo sa kanila. Pero hindi na natapos ng dalawa ang paghahanap dahil sa sinapit ni Espinosa. Malapit na kami sa Berry. Bigla na lang siyang parang nag-seizure siya. And then nag-stop na yung kanyang breathing. And na-check ako sa kanya, wala siyang pulse. So agad tumawag sa 911 si Jose at 10 minuto bago dumating ang paramedics, binawian na ng buhay ang kababayan. Ilang beses mang sinubukang i-revive. Ayon sa autopsy, matinding stress at pagod ang sanhi ng cardiac arrest ni Espinosa. Simpleng tao, walang masama sa kanya, wala siyang kaaway. Ganito raw nais alalahanin ni Jose ang matalik na kaibigan. Nagdesisyon na rin ang pamilyang wag nang pangalanan ang driver na sumundo sa kanila na siyang nakawala ng bagaheng may mga importanteng dokumento nila Espinosa. Doon lang kami nagbabase, which is unfair din naman sa kanya. Ang sa amin lang, hanggang ngayon nakikiusap pa rin kami. Kung sakali man na meron nga siyang kinalaman dito, pakiusap lang namin na maibalik lang sana yung mga mahalagang laman yung dokumento na laman ng maleta. Wala kaming hahabulin, wala kaming para expose siya o Yun lang kami. Bahala na si Lord. Sinagot naman ng Simcoe County ang gastos para sa lamay at pagpapalibing ni Espinosa. Nakipag-ugnayan na rin sila sa MP ng lugar na handa raw tulungan ng pamilya. Bagamat bago pa lang sa Canada, bumuhos naman ang suporta mula sa komunidad na nakiramay sa pamilya Espinosa. Hindi enough ang papasalamat namin sa kabutihan ninyo kahit hindi niyo sila kilala. Halos 20,000 dolyar na ang nalikom mula nang simulan ang GoFundMe page. Hindi man naging maganda ang karanasan sa kanilang pagsisimula sa Canada, nagpapasalamat pa rin ang pamilya sa mga kababayang patuloy na tumutulong sa kanila. Sa huli ay naging mabait pa rin yung pamilya na naiwan ng kababayan nating namatay dahil hindi nila isa sa publiko ang pagkakakilanlan at yung mukha ng kabayan na nangloko sa kanila. So, ang lesson dito guys is huwag kayong basta-basta magtitiwala sa ibang bansa, lalo na kapag baguhan kayo, kahit sa kapwa Pilipino. Dahil guys, napakasakit man sabihin, pero ang kapwa natin Pilipino lang din ang luloko sa atin kahit nasa